Magandang araw ho. Kayo pala may tanim ng mga gulayan dito? Oo nga. Mahirap magtanim ngayon, tag-ulan. Kaya naman lugi. Ilang buwan ho bago mag-harvest ng gulay? Conforme sa gulay na itatanim. Eh yan ho sitaw, mga ilang Mga isang buwan at kalahati, makakapag-harvest na. Itong okra inyo dun ito. Ganon din ho, mga isang buwan kalahati bago makapag-harvest din. Kaya nagpagkatanim na mahirap. Oo nga, nalulugot ano ho. Lalo na itong lugar ko ito, binabaha, binabawan ng Ay oo. ganito kataas na, tubog pa sa tubig. Eh di pag matubig patay ang halaman no. Nilalagyan ho ninyo ng abono yan. Siyempre naman, hindi naman yung bubunga kung walang abono. Ay hindi organic ano. Pangit kasi pag organic matagal no. Matagal. Tsaka payat ang gulay no. Nagtatanim din ho kayo ng palay. Ay dito hindi na, nabenta na kasi ito itong lupa na to, itong lupa namin to. Ah, Kaya wala na tayong taniman ng palay. sino ho kaya nakabili? Ewan ko ba, hindi ko rin alam. Wala ako rito nung nabenta to Oh, wala. Galing tayong ibang bansa. Pagbalik ko, hindi nabenta na. Sa akin lang. Kung ako nandito, hindi ako papayag na mabenta to Kasi tenant lang naman kami rito. Ah, Pero oo. kung hindi ka naman papayag, kung hindi ka may firma, hindi naman mabibenta agad to. Katulad dito kabila. Yung kabila nabili na ho. Binibenta, yung kabila tsaka ito, isa lang may-ari yan Isa lang ang may-ari niyan. Oo. Ngayon, yung kabila ayaw pumirma. Ayaw pa. Bakit ho kaya nagmamahal ang mga gulayin? Siyempre, kuha ng lahat ng tanim nating gulay ay may mga maintenance. Yung gamot ano ho? Gamot, abono. Siyempre, tayo sa labor uupa pa tayo. Hindi naman natin yung kayang gawin lahat din mag-isa. Ay, oo. Ang isang araw niyan, ang upa ay 600, isang tao. Pamerienda mo yun, umagat hapon, pakain pa sa tanghali. Kaya ang mga magsasaka wala naman masyadong kinikita. Oo nga. Yun nga dinadaing ng mga magsasaka ngayon. Mahal ang bentahan sa merkado bago mura ang bili sa inyo. Oo. Yun nga. Kaya daing ang magsasaka eh. Ang binubuhay lang namin minsan yung mga yung mga pwede ng gulay. Yun nga, sila ang nag-overprice, ganun ho ba? Oo. Yun na nga. Kaya yung iba, yung ako, nagbebenta rin ako ng konti dyan. Oo. Kaya yung mga riders dyan nagdadaan sa akin nabili, mas mura daw dito. Ay oo. Eh kasi rekta sa puno eh. Oo. Kita mo yung aking mga pechay, hindi nag-uulan, namatay. Andyan ho, may pechay ho dyan. Di ba pinagyo tayo? Ay oo. Naku. Sayang. Di ang laking gastos ninyo rito. Oo. Sayang ang pera no. Ang hirap pa. Nasira, oo nga. Wala tayong magagawa ito lang ang ating pagkakakitaan. Naku. Wala ho kayong natatanggap na tulong galing sa pamahalan? Yung programa ho, tinatawag nila? Ah, wala. Simula pa sa lolo ko, kami dito almost 100 years na simula sa lolo ko. O, salin lahi na kayo no? Wala akong natanggap na kahit yung Sagada 99 na tatawag ng araw. Oho. Eh di ibig sabihin, sinungaling ang gobyerno? Hindi naman siguro lahat pero kami wala. Ah, oo. Yung mga libreng abono, O, libreng abono, libreng Gamot. patabag, o mga binhi. wala. Magkano binhi? Okra lang, 1,500 ang 1 kilo. Napakamahal pala. Ang insecticide, ganun kalaki Oho. ganun ang bilog. 1,200. Naku po, ay wala Hindi nga. pa puno yun. Ay wala nga matitira sa magsasaka. Wala nga kayong kikitain.
Kaawa-awang buhay talaga ng mga magbubukid. Akala naman ng mga namimili ay porke ito aming sariling tanim, ang ini-expect nila ay murang-mura. Paano naman kami? Oo. Oo nga. Kasi hindi biro ang presyo ng mga... Buti nga ngayon, medyo bababa na yung abono eh. Magkano na ho ngayon? May 2,000, dati 3,000 eh. Ang isang sako. Isang sako. Yung 50 kilos. Dito. May ginaman at nagmura na, no? Siyempre, kami ng mga magsasaka, di pangkaraniwan na nakakabili ng per sako. Ng per Oo. sack. Pag kami bumili ng per kilo, 60, 50 isang kilo. Ganyan. Simula pagtanim, magpapatabas ka, siyempre. Magpapagaba ka ng kanal. Oo. Pa yan. Oo nga, no? Katulad ngayon, darating yung magtatabas ko, matatabasan ko to yan eh. Magkano ho ang araw nila? Nakababa na yung 500 isang araw. Libre pa pakain, ano? Libre kain, libre merienda yun. Naku, wala nga matitira sa magbubukid. Kaya yung iba, tinatamad ng magkain ng halaman ng ulan. Kasi lahat napupunta sa gastos. Oo. Oo nga. Ito mo, wala nang tatamig ng palay. Ito ang kabila. Oo, nakita ko nga ho yung palay doon, kakapiraso. Wala pang isang hektarya, no? Ito, ano to? Yung palay na may tanim doon, may mga isa. Parehas kami nito ng luang eh. Kasi noong ang lolo ko inaabot ko, ako naman eh 57 na ano. Oho. Simula rito hanggang doon sa may bahayan na yon, doon grado yan hanggang doon sa may kubo na yon. Sa lolo ko yan. Hanggang doon, no? Sa may mahabang yun. Ito sa may kubo na yung maliit. Oo, yun. Ah, oo. May ilang hektarya ho kaya ang estimate nyo? Mga ano to, mga 5 mahigit. Pamaluwag Kasi pa na. nung amin eh, pinatira sa amin eh, mahigit 3 hektarya eh, mahigit 2 eh. Oo. 6. Puro sakripisyo dito sa farming. Ano ho pangalan nyo? Teddy pangalan ko. Kaya pala maraming umaangal na mga magtatanim. Napapanood ko kasi yung mga balita ba, video ba, yung mga vlog ba, na mga magsasakay umaangal. Hindi aangal. Kasi ito bago ka magtanim, gastos na agad. Oo nga. Totoo yung sinasabi nyo yan. Mahigit na interview ko kayo para yung mga pulso ba ng damdamin ng mga manunood ba ng mga video ganito, yung mga balita ba, nalalaman nila yung damdamin ng mga magsasaka at magbubukid. Kasi marami hindi alam ang buhay ng mga magbubukid eh. Kung gaano kahirap. Sa simula pa lang gastusan na, lintik na no. Katulad ito okra pa lang. Ito sa 1 week. Pagka yung hindi pa na bunga, Oho. mga 2 times mo yung abonohin. Walang palya yan. Katulad ito. Yan salad, maharvest pa ba yan? Sino bibili niyan? Oo nga. Oo, butas-butas ang dahon no. Pagka hindi mo na-sprayan yan, Oo. Tama kayo. Di ilugi na naman kayo rito sa halamang ito. Nadali na ng insekto ano. sa bagay hindi naman akin to. Pero itong taniman inupahan sa akin. Naku po, kawawang magbubukid. Katulad yan, mga talbos ng kamote. Oo. Yan naman pagka hindi mo ginamasa na ganyan. Pagka nangyari ganyan, yung talbos, yan ang pupunta sa damo. Hindi na yan pakikinabangan. Papayat ang halaman no. Pangit ang ano resulta. Oo nga. Mahaba rin palang proseso ng paghahalaman ano. Kailangan talaga tiyaga. Bago pagdating ng harvestan, pupuntahan ka rito ng mga mamimili. Ang presyo ang pecha,
meron kang peche na tanim, haharvestin mo, 30 pesos raw ang isang kilo. Pagbenta na ron, mga 90 na. Oo, totoo yung sinabi nyo. Eh nababalita sa TV yung presyo ng bilihin nandoon di ba? Naka-record nandoon. Magkano ang kuha nila sa nagtanim? Oo nga. Di ba meron tayong tatawag na direct seed sa pechay? Oo. 1 month yan. Ayun, itong yung transplant na tatawag, 21 days to 20 days sa punlaan bago lilipat. Oo. Isang buwan rin, ganun din. Napakahirap pala. Isang buwan kang mag-aalaga, kukunin sa iyo ng pamimili isang araw, ang tubo nila doble. Wala pa silang maintenance, wala silang gastos. Oo. Sa merkado ang controller ano. Sige ho kuya, magandang araw sa inyo. Guys, magandang araw sa inyo. Ako si Jesse Boy at ito ang aking daigdig. Guys, nandito ako sa isang bukirin para ibahagi sa inyo ang mga saluubin ng mga magbubukid at kung paano nila ipinoproseso ang paghahalaman base sa magsasaka na kausap ko guys. Nalulugi sila sa paghahalaman dahil sa napakamahal ng bilihing abono at mga binhi bago mura sa kanila binibili bago na bibenta ng mahal sa merkado. Ito ang saloobin ng mga magsasaka guys. Kawawa talaga ang buhay ng mga magbubukid. Kaya ganito na lang ang simpatya ko guys sa mga taong ito. Kasi isa akong magbubukid guys. Kaya ako nakatalokbong guys kasi may bagyo. Katitigil lang ng ulan. Guys, ako si Jesse Boy at ito ang aking daigdig.